Labasin niyo kami. Hindi kami bilanggo dito. Huwag niyo hayaang gamitin ko ang pagiging leader ko dahil ayoko ng gulo. Ani ko kaya inutusan ni Henry ang dalawa na umalis sa pagkakaharang sa pintuan. Tumayo naman si Henry at tinawag ang mga kaibigan at mga tauhan nila at sinabi niya na kasama daw sila. Wala namang problema sa akin. Mas mabuti na rin siguro iyon kaysa naman maburo ako sa loob ng malaking silid na ito. Lumabas na ako, kasunod lang sila. Katabi kong naglalakad ang pinsan ko at ang dalawa kong kaibigan. Hindi ko pinapansin ang mga kaibigan ni Felix. Para lang silang invisible sa paningin ko at kahit kinakausap nila ako ay hindi ko sila sinasagot. Ang bala ko talaga ay hanapin si Felix pero mukha yata talagang hindi ko matatakasan ang mga ito. Lalong-lalo na ang pinsan ni Felix na si Henry. Kung iniisip mo na may isahan mo kami, nagkakamali ka. Tumingin ka sa paligid mo dahil ang mga taong nakikita mo, karamihan sa kanila ay nakabantay sa mga kilos mo. Camouflage soldiers ang tawag sa mga tauhan naming iyan. Nandiriyan lang sila sa paligid pero hindi mo makikita at hindi mo mararamdaman. Ani Henry, I gave him a sidelong glance na ikinatawa niya ng malakas. I'm annoyed. As Henry stated earlier, I have the sense that many people are watching my every move, but I'm clever. I brought a larger bag because I had a plan. Andrea scrutinized my carry-on bag while looking at me. She must have noticed that I was carrying a bag as opposed to a little pouch. I just smiled at her and didn't say anything. I'll make sure I can get away from them later. Whatever you're planning, don't waste time because you can't get away from us. Henry said. I didn't say anything. Let's see how good he is. We arrived at the shopping center. We immediately went to a European restaurant and placed our order. As I placed my bag on the side of my seat, Sylvia gave me a strange look. I couldn't help but a smile as she looked at me in the eyes. I'm not sure if Henry knows about my bag, but it doesn't matter to me. What counts now is that I am able to escape them. That's my plan, like it or not. Nasaan na kaya si Felix? Napatingin ako kay Lester. Ako man ay nag-iisip kung saan ko maaaring makita si Felix. Nasa paligid lang iyan. Hindi naman niya lalayo dahil kasama natin si Princess Ellie. Baka nga alam niya na nandito tayo ngayon eh. Ani James, kaya naman kinabahan ako at napatingin pa ako sa paligid. Maaari nga kayang nakasunod lang sa amin si Felix. Hindi kaya mapansin niya ang bag ko kung totoong nakikita niya kami ngayon? Dumating ang pagkain in-order namin. Lahat kami nagsimulang kumain at napapansin ko na hindi inaalis ni Henry ang pagkakatitig niya sa akin. Hindi naman ako nagpapahalata na kinakabahan ako. Yes, oo na, kinakabahan talaga ako dahil kilala ko si Henry. Alam ko kung gaano siya kagaling at katalino katulad ni Felix. Kinakabahan ako na baka mahuli niya ako. Pagkatapos namin kumain ay pumunta naman kami sa boutique dahil may bibilhin daw si Sylvia. Nagpaalam naman ako sa kanila na pupunta ako ng ladies room dahil naiihi ako pero ang totoo ay gagawin ko na ang plano ko. Okay, sasamahan ka namin. Ani Henry, sasamahan niyo ako sa loob ng banyo? Nakataas na kilay ko na ani sa kanya. Natuwa lamang siya at muling nagsalita. Kung kinakailangan mo ba ng tulong para makaihi ka, bakit ang hindi? Nakangising anya. Sa inis ko'y tinalikuran ko na sila at nagtungo ako ng banyo. Nararamdaman ko ang mga mata nilang nakamasid sa akin nang pumasok na ako sa hallway papasok ng restroom. Diyan lang kayo. Wala namang iba lalabasan ng restroom na ito kung hindi ito lang. Ani ko kaya sumandal si Henry sa dingding at itinuloy ang nilalaro niyang game sa kanyang phone. Bilisan mo, dito lang kami. Ani James. Mabilis akong naglakad sa mahabang daan papunta sa mga restrooms. Mga panlalaki at pambabae. Tiningnan ko sa panlalaki kung may tao pero luckily ay wala. Napangiti ako kaya naman doon sa men's room ako pumasok. Inilak ko agad ang pintuan at mabilis akong nagbihis. Nag-jogging pants ako, rubber shoes, t-shirt at hoodie. Malamig pa naman ang weather pero hindi na ganoong kalamig. Kinuha ko ang wipes at tinanggal ko ang lahat ng makeup ko. Nagsuot din ako ng wig at sunglasses at syempre naglagay din ako ng fake mustache. Buti na lang talaga at lagi kong dala ang fake mustache at wig na ito. Binili namin ito noon nila Andrea kapag lagi namin tinatakasan noon ang mga tauhan ni Felix. Ibinalik ko sa bag ang ilang gamit ko na hindi ko nababalikan. Ang wallet at phone ko ay inilagay ko sa bulsa ng aking hoodie. Kanina naman ay hinubad ko ang kwintas ko at inilagay ko ito sa maleta ko para hindi mawala. Kung totoong nakikita kami kanina ni Felix, sigurado na akong alam na niya na hindi ko suot ang kwintas ko. Huminga ako ng malalim. Kumakabog ang aking dibdib dahil nandito lang naman kami sa England at kung maliligaw ako ay may hirapan ako makauwi dahil ang passport ko ay nandoon sa hotel.
Lumabas ako ng men's room at nagulat ako dahil nakita kong nakatayo ang mga kaibigan at tauhan ni Felix sa tapat ng nakasarang women's room. Hindi ako nagpahalata. Bahagya lang akong yumuko at nagsimula na akong maglakad. Hindi ko nakita si Henry doon kaya sigurado akong nasa buka na ito at naghihintay sa akin. Pero laking gulat ko dahil nang makarating ako sa kung saan ko siya iniwanan ay wala na siya dito. Hindi ko alam kung nasaan siya. Kinakabahan ako pero baka naman nandoon din siya kasama nila James na hindi ko lang napansin. Naging mabilis ang mga kilos ko. Sinadya kong hindi sabihan sila Andrea at Olga dahil ayoko makalata sila Henry. Mas okay na mag-isa lang ako para makakilos ako ng maayos. Mamaya na lamang ako magpapaliwanag sa mga kaibigan ko kung makakabalik pa ako sa hotel. Madalas kasi akong maligaw kapag hindi pamilyar sa akin ang isang lugar. Bawat hakbang ko ay may pagmamadali hanggang sa nakarating ako ng exit na walang nakasunod sa akin. Kulang na lang ay maglulundag ako sa sobrang katuwaan dahil natakasan ko lang naman ang pinakamagaling na tauhan ni Felix, ang kanyang pinsan na si Henry. In your face, sucker! Malakas kong ani kaya nagtinginan sa akin ang mga tao kaya napayuko agad ako ng ulo at napapangiti pa ako. Akala siguro ni Henry na iyon ay may isahan niya ako. Nandito ako sa uptown kaya papunta muna ako ng downtown at doon ko hahanapin si Felix. Bahala na kung hindi ko siya mahahanap ay mamamasyal na lang ako mag-isa. May dala naman akong pera kaya siguro naman ay hindi ako maliligaw. Naghanap ako ng masasakyan taxi at nang may isa akong nakita ay mabilis ko itong pinara. Nakarating agad ako ng downtown. Inilibot ko ang aking paningin. Naramdaman ko ang vibration ng aking telepono kaya mabilis ko itong pinatay at hindi ko sinagot ang tawag ng mga kaibigan ko at ng pinsan ko. Nagkakagulo na sila ngayon dahil natakasan ko silang lahat. Sabi ko naman sa kanila, I am a clever girl. Hindi nila ako basta-basta mauutakan. Nagsimula ako maglakad. Bigla akong napalingon sa aking likuran dahil pakiramdam ko ay may mga matang nakatitig sa akin. Wala akong makita. Ang lahat ng tao ay busy sa paglalakad at sa mga ginagawa nila at hindi naman ako binibigyan ng pansin. Siguro ay dahil nasa isip ko ang sinabi sa akin ni Henry about sa camouflage soldiers nila. Imposible namang nakita nila ako pero hindi ako nakilala ng mga kaibigan ni Felix. Paranoid lang ako dahil sa unang pagkakataon na isahan ko si Henry. Akala mo matalino ka? Mas magaling ako sa'yo. Wika ko sa aking sarili at naglulundag pa ako dahil sa sobrang katuwaan ko. Since natakasan ko na rin naman na sila ay mamamasyal na lang ako kapag hindi ko nahanap dito si Felix. Sa totoo lang kasi ay hindi ko naman talaga alam kung saan ako magsisimulang maghanap. Sumakay akong muli ng taxi at nagpahatid ako ng Great House upang makita ko ang Riverside. Isa sa famous na lugar na pinupuntahan ng mga tourist dito sa Bedfordshire County. Bahala na kung magalit sa akin si Felix. Nandito na eh. Basta ang importante, mas magaling at mas matalino ako kaysa kay Henry. Woohoo! Ang ganda dito! Malakas na sigaw ko at nagsimula na akong tumakbo upang tingnan ang mga nagagandahang mga tanawin. Felix, person over voice. Huwag mo siyang aalisin sa paningin mo. Papunta na ako dyan. Ani ko kay Henry. Nandito kami sa Riverside. Wala siyang kaalam-alam na umpisa pa lang na umalis kami ng hotel ay alam ko na tumatakbo sa isip niya. Mautak ang kasintahan mo pero hindi siya ganoon katalino. Akala niya natakasan niya ako. Sumigaw pa siya kanina. Grabe. In my face daw. Hindi niya alam camouflage ako kanina. Ani ng pinsan ko at tumawa ng pagak. Napapailing na lamang ako kaya mabilis akong sumakay ng motor na hiniram ko sa mga tauhan namin na nakabase dito sa England. Kausap ko lang si Henry sa earpiece. Nang makita ko sila kanina na palabas ng hotel ay alam ko na agad na hindi niya suot ang kwintas niya. Dahil bago ko sila nakita ay nakikita ko pa ang red dot na nasa loob lang siya ng hotel room. Mula nga kanina ay sinundan ko na sila dahil alam ko may pinaplano ang fiancé ko. Kilala ko na si Colleen. Alam ko naman na pipilitin niya na malaman kung ano ang ginagawa ko. Actually, nahuhulaan kong babae ang pumapasok sa utak niya. Well, totoo naman. Babae naman talaga ang sinusundan ko pero syempre hindi ko sasabihin sa kanila kung sino ang babaeng iyon. Nakarating ako ng Riverside. Hindi naman ako nagpapakita. Nandito lang ako sa may maraming puno at naupo pa ako sa Bermuda grass. Nakaupo siya sa may gilid ng river. Pinapanood niya mga istang naglalangoy yan. Ani Henry sa suot kong earpiece. I know. Simple kong sagot at maging siya ay nakikita ko. Lumikot ang paningin ni Henry at nang matanaw niya ako ay mabilis siyang tumakbo at lumapit sa kinaroroonan ko. What the hell?
Ani Henry. Napangisi naman ako at inayos ko pa ang suot kong wig. Where did you get that ridiculous wig? Anya na natatawa. May suot kasi akong wig at hindi lang iyon. Mahabang wig at naka-rip jeans na rin ako ngayon na maruming tingnan at ang t-shirt ko na punit-punit. Ano nangyari sa'yo at ganyan ang itsura mo ha? Nakakunot noong Ani Henry. Natatawa naman ako habang hindi ko inaalis ang aking paningin sa aking mapapangasawa. Lumalimos ako sa plaza dahil wala na tayong kakainin mamayang hapunan. Marami naman ako nakolekta. Tingnan mo ito. Ani ko sabay dukot ko ng mga barya sa aking bulsa at pinakita ko sa kanya. Totoong nanlimos ako kanina sa gilid ng kalsada. Marami naman ang nagbigay pero hindi ko alam kung nagbigay ba sila dahil gwapo ako o dahil mukha akong kaawa-awa. Napakunot ang noo ko nang tumayo si Colleen. Inalis niya ang kanyang wig at ang suot niyang bigote at itinapon niya ito sa isang basurahan. Inilugay niya ang mahaba niyang buhok at parang bata na nagpaikot-ikot habang nakadipa ang dalawang kamay. I love you so much, Felix! Malakas niyang sigaw na ikinalaki ng ngiti ko. Napapailing naman si Henry sa akin. Gustong-gusto ko na lapitan ang mahal ko pero hinahayaan ko lang siyang mapag-isa. Nandito naman kami at hindi ko naman hahayaang may mangyari sa kanya. Napakunot ang noo namin ni Henry nang mapansin namin ang tatlong lalaki na umaaligid kay Colleen. Hindi naman sila mukhang kalaban pero mukha silang mga manyakis. Napatayo na ako lalo na nang mapansin namin na sinusundan nga nila ang mapapangasawa ko hanggang sa makarating sila sa dulo na wala ng tao na nagpupunta. Nakasunod lamang kami at binabantayan ang bawat kilos ng mga manyakis na iyon. Huwag silang magkakamali dahil papatayin ko sila. Isa sa kanila lumapit sa kanya at tila ba may tinatanong sa kanya. Nakatayo lamang kami at pinapanood namin sila. Titingnan ko lang kung hanggang saan kaya ipagtanggol ni Colleen ang kanyang sarili nang walang kahit na anong armas. Lalo pa at malalaki ang katawan ng mga kalalakihang nagkakaroon ng interes sa mahal ko. Kumarap sa kanila si Colleen at may sinabi siya sa mga ito sabay talikod niya. Sinunggaban ng isang lalaki mula sa likuran si Colleen na ikinagulat ng mahal ko at nagpipilit na makawala sa lalaking nakayapos na sa likuran niya. Susugod sana si Henry pero hinarang ko siya ng braso ko. Napatingin sa akin ang pinsan ko at kinunutan ako ng noo. Let's see kung paano siyang makikipaglaban. Ani ko. Tumayo naman ng tuwid si Henry at may pag-aalalang nakamasid lamang. Tinapakan ng malakas ni Colleen ang paa ng lalaki pero hindi ito natinag. Tumayo ako at akma na akong lalakad nang biglang inuntog ni Colleen ang ilong ng lalaki gamit ang likod ng kanyang ulo. Kaya napangiti ako nang mabitawan siya ng gagong iyon. Susugod na sana si Colleen nang biglang isang lalaki ang tumulong sa kanya at parang kidlat itong kumilos kaya bagsak sa lupa ang tatlong manyakis. Nilapitan ng lalaki ang mahal ko at ineksamin habang ako naman ay tumatakbong papalapit sa kanila. Bitawan mo ang asawa ko! Malakas kong ani. Napakunot noon naman sa akin si Colleen dahil mukhang hindi niya ako nakilala. Agad kong tinanggal ang suot kong wig at akma kong susuntukin ang lalaki na halos nakayapos na sa mahal ko nang bigla akong mapahinto. Cairo? What the hell are you doing here? Bitawan mo ang asawa ko? Ani ko na nakasimangot ang pagmumukha ko. Tinulungan ko lang dahil minamanyak ng mga ito. Bakit ganyan ang itsura mo? Naghihirap ka na ba? Anya sabay turo sa mga lalaking nakabulagta. Kinuha ko naman si Colleen, nagulat at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Itinago ko siya sa aking likuran at tinitigan ko ng masama si Cairo. Kaya niyang protektahan ang sarili niya. Kung hindi ka dumating, bagsak na sana ang tatlong iyan. Ani ko na naiinis sa kanya dahil kamunti ka na niyang yakapin ang mahal ko at ito namang babaeng ito parang nagugustuhan pa niya. Well, base sa nakikita ko kanina, natatakot siya sa mga lalaking iyan kaya ako nga tinulungan. Ani Cairo. Magsasalita na lang sana ako pero hindi ko nagawa nang nilapitan siyang bigla ni Colleen at kumapit pa sa braso nito. Isinandig niya ang kanyang ulo sa braso ni Caro at nagpasalamat siya. Thank you so much, handsome. Kung hindi ka dumating kanina, siguro inadala na nila ako kung saan. May mga tao kasi dyan na nakikita na pala mga nangyayari pero hinahayaan lang nila. Kawawa naman ako kung nagkataon. Salamat at dumating ka. May knight in shining armor. Wika niya na ikinamulagat ng mga mata ko. Bakit nag-iinarte ang babaeng ito kanina nakikita ko sa kanya na gusto niyang patayin ang mga lalaking ito. Mabilis kong hinilang palayo si Colleen mula kay Cairo at itinula kong paalis ang dati kong kaibigan. Umalis ka na Cairo at makagulpihin kita. Galit kong ani na ikinatawa niya ng malakas. Don't leave a gorgeous woman alone. Her attractiveness will make many people go crazy. Similar to what happened earlier. She might have gotten into trouble if I hadn't seen what had happened. She's the kind of woman that deserves nothing but love and attention.
If I had been the first to meet her, I would have kept her in my sight at all times. Anya na ikinasalubong ng kilay ko at umakyat yata ang kumukulo kong dugo sa utak ko. Nagtagas din ang bagang ko sa tinuran niya kaya akma na akong susugod na bigla naman tumayo si Henry sa harapan ko. Okay, time to go. Sige na, Carol, umalis ka na at huwag ka na magpagalit pa. Parang hindi mo kilala ang taong ito. Ani Henry kaya malakas na tawa ang pinakawala ng gagong Carol na ito at iiling-iling na lumalakad papalayo. Pero bago tuluyang makaalis sa isang flying kiss pa ang ibinigay niya kay Colleen na sinalo naman ito. Mabilis kong kinuha ang kamay ni Colleen at binuksan ko ang nakatikom niyang palad at kinuha ko kung ano man ang sinalo niya. Inihagis ko ito sa lupa at pinagtatapakan ko talaga hanggang sa madurog ang buwisit na flying kiss na iyon. Tiningnan ko naman si Colleen ng matalim dahil sa ginawa niya pero inirapan niya lang ako. Tawa lamang ng tawa si Henry at hindi ako natutuwa. Muli akong tumingin sa lupa at pinagtatadyakan ko ulit ang flying kiss na ibinigay ni Caro sa babaeng mapapangasawa ko. Hindi pa ako nakontento ay tumayo ako dito at nilundag-lundagan ko na ito para siguradong durog na durog ito. Ang kapal mo para saluhin ang kiss ng tarantadong Caro na iyon. Galit na galit kong ani kay Colleen. Nang gigigil talaga ako. Pakiramdam ko isasabog ang utak ko sa sobrang selos na nararamdaman ko. Bakit pakiramdam ko'y magiging karabal ko ang Caro na ito? Hindi ako papayag dahil kahit naging magkaibigan kami noon, pasasabugin ko ang ulo niya. Umuwi na nga tayo at kanina pa sila nag-aalala sa pagkawala ng nobya mo. Ani Henry at nagsimula na siyang maglakad palayo. Napatingin ako sa tatlong lalaki na nakahandusay pa rin at binigyan ko sila ng tigi-isang tadyak at binalikan ko ang dinurog kong flying kiss at muli ko itong pinagtatadyakan. Puwisit na flying kiss na iyon. Pagtingin ko sa paligid ay wala na si Henry at si Colleen. Naglalakad na sila patungo sa motor kong dala kaya sumigaw ako at tinawag ko ang babaeng ito na balak pa yata akong pagtaksilan. Colleen, bumalik ka dito! Sigaw ko pero mas lalo pang bumilis ang paglalakad niya palayo sa akin kaya hinabol ko na sila. Napahinto lang ako dahil medyo marami ng tao sa lugar na ito at may nag-abot pa sa akin ng 2 pounds na ikinakunot ng noo ko. Tiningnan ko ang palad ko na may coins pero napangiti ako at pinamulsa ko ito. Madali lang palang kumita ng pera dito. Akalain mo mamaya lang may pang-burger na ako. Bigla akong naalala si Colleen kaya tumakbo akong muli hanggang sa nakarating ako sa motor ko. Hindi ko sila nakita dito kaya lumingon ako sa paligid. Nakita ko na paparating si Henry sa kanyang motor na gamit niya at nakaangkas sa likuran niya ang kasintahan ko. Tom, Henry! Pababain mo yan kung hindi pasasabugin ko mukha mo! Galit kong ani. Ayoko sumakay sa iyo. May atraso ka pa sa akin kaya maligas ka. Tara na Henry at akong bahala sa iyo. Anya. Tiningnan ako ni Henry at nagkibit balikat sa akin. Nanitigan ko siya ng masama pero pinihit-pihit niya lang ang handler bar kaya mas umingay ito na tila ba hinahamon niya ako sa isang karerahan. Bumaba ka sinabi dyan! Sigaw ko kay Colleen pero hindi niya ako pinansin at talagang pumulupot pa ang mga kamay niya sa katawan ng pinsan ko sabay harurot ni Henry. Sa gulat ko ay mabilis akong nakasakay ng motor at hinabol ko sila. Kapag inabutan ko talaga ang Henry na ito, sisiguraduhin kong lumpo na siyang makakabalik ng Pilipinas. Ikukulong ko naman si Colleen sa silid namin at hindi na siya makakalabas pa. Patay ka sa akin kapag inabutan kita, Henry! Malakas kong sigaw at hindi ako sigurado kung naririnig nila ako. Gigil na ako. Halos paliparin ko na ang sinasakyan kong motor. Abutan ko lang sila pero nagulat ako nang bigla na lamang silang mawala sa paningin ko. Shit! Henry, nasan kayo? Malakas kong sigaw habang mabilis ang pagpapatakbo ko. Hindi ko na sila nakikita pa. Hindi ko alam kung saan sila sumuot pero hindi sila lalayo dahil malapit na kami sa hotel. Pagkarating ko ng hotel ay pinasok ko agad sa tauhan ko ang motor na hiniram ko. Nakatitig siya sa akin, marahil sa itsura ko. Papasok na ako ng entrance nang bigla akong hinarang at hindi ako pinapasok ng isang empleyado na may kausap dito sa entrance ng hotel ni Harold. Please, excuse me sir. You are not permitted to enter here. For the sake of the people within, the homeless are absolutely prohibited from entering this hotel. Whose rules are you referring to? This hotel's proprietor has never been condescending to the underprivileged, I said. He raised his eyebrows and pushed me out of the hotel. You have no idea what you're talking about. Please, leave immediately. Don't wait for me to call security, he urged. I chuckled and twisted his hand, which he was using to push me earlier. You can call anybody you want. I don't give a damn, I said. I shoved him aside and I went inside the hotel. By the way, you've been sacked.
I yelled. Lahat ng tao ay napatingin sa akin at sa lalaking sinigawan ko. Sir, you must be dreaming. You're not the hotel's owner. You do not have the authority to fire an employee in this hotel. Malakas niyang ani na tumatawa kaya huminto ako sa aking paglalakad at pilit ko pa rin kinakalma ang sarili ko dahil baka taniman ko ng bala ang empleyado ni Harold. Tumingin ako sa isang empleyado na hindi makatingin sa akin pero kilala ko sino ako. Tell him who I am and what's my name is. Ani ko, agad namang yumukod sa akin ang empleyado ni Harold. Yes sir, Felix Davant. Anya na ikinagulat ng empleyado na pinapalayas ako at nabitawan pa niya mga hawak niyang papel. You have been sacked, asshole! Malakas kong ani at tinalikuran ko na sila. Tarantadong iyon, sa gwapo kong ito na pagkamalan niya akong homeless. Hihintayin ko na lang matawagan ako ni Harold upang ipaliwanag sa kanya ang mga nangyari. Gusto kong malaman niya kung anong uri ng pagkataong empleyadong pinatalsik ko sa trabaho. Mabilis kong tinakbo ang silid namin at katulad ng inaasahan ko, ay inabutan ko na nga si Henry at si Colleen nakaupo sa sofa at kumakain sila ng fast food. Mabilis kong nilapitan si Henry at hahabulutin ko na lang sana siya nang bigla akong itinulak ni Colleen. May atraso ka pa sa akin. Huwag mong pag-initan si Henry dahil ikaw may kasalanan lahat. Sigaw niya sa akin at nakikita ko ang galit niya. Nanlilisik ang mga mata ko na iniwanan sila at pumasok ako sa aming silid. Ang mga kaibigan namin ay tahimik lamang at hindi nagsasalita. Malakas kong isinara ang pintuan at pabagsak akong nahiga sa kama pero nakalimutan ko na bali nga pala ang dalawang paa nito kaya gumulong akong paibaba. Dahil sa pagbagsak ng mabigat kong katawan ay lalo pa itong bumagsak kaya nagbigay ito ng malakas na ingay. Biglang bumukas ang pintuan ng silid at gulat na mukha ni Henry at ng mga kaibigan ko ang nakatunghay sa akin. Si Colleen naman ay pinipigilan ang matawa, samantalang ako naman ay nakadapa pa din dahil sa pagbagsak ko sa sahig. The hell! They exclaimed. Natawa na ako ng malakas kaya lahat sila ay natawa na din. Nilapitan naman ako ni Colleen at niyakap ako sa sahig habang malakas na tumatawa. Niyakap ko naman siya at nagpagulong-gulong ako upang mapunta ako sa ibabaw niya. Ang mga kaibigan naman namin ay mabilis na isinara ang pinto ng aming silid at iniwanan na kaming dalawa. Lagot ka sa akin ngayon. May naghihintay na kaparusahan sa iyo. Bulong ko. Nakahanda akong tanggapin ang kaparusahang ipapataw mo sa akin. Bulong naman niya, kaya siniil ko na siya ng halik na mas lalo kong pinalalim. Pabalik na kami ng Pilipinas. Nasa himpapawid na kami. Nakausap na namin ang judge at agad naman niyang inuurong ang kanyang demanda. Kasana-sana namin bumalik si Harold pero pagkalabas pa lang namin sa kanya sa bilangguan ay natakasan na agad kami nang makarating kami ng hotel. Siguradong hindi matutuwa ang aking ama at si Tito pero hindi ko nakasalanan iyon. Alam naman nila na talagang sakit na nila ng ulo si Harold. Mula kasi namamatay ang kasintahan niya na nalunod ay nagbago na ito. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil siya ang kasama nito at pakiramdam niya ay napabayaan niya ang babaeng pakakasalan. May ipaliliwanag ka pa sa akin kapag nasa Pilipinas na tayo, Felix. Baka akala mo'y matatakasan ng atraso mo sa akin. Ani ng mahal ko. Hindi ako kumibo dahil hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya. Unang-una kasi ayoko munang may makaalam ng nalalaman ko. Gusto ko munang sarilinin kaya kahit sa mahal ko ay wala akong planong ipaalam sa kanya. Hindi mo ko matatakasan dahil kukulitin kita. Kapag hindi ka nagsabi sa akin ng totoo, hindi talaga kita pakakasalan. Ayoko sa lahat pinaglilihiman ako. Dagdag niya pang ani. Lumingon ako sa kanya pero hindi naman siya nakatingin sa akin. Nandito kami ngayon sa silid namin sa loob ng private jet ng pamilya ko. Ang isa sa pinakamalaking private jet sa mundo. Nakahiga ang mahal ko habang ako naman ay nakaupo at umiinom ng alak. Konti lang naman. Walang dahilan para magpakalunod ako sa alak. I know baby. Huwag ka mag-alala dahil sasabihin ko din sa iyo lahat ng gusto mong malaman. Huwag ka na magtampo dahil wala naman akong ginagawang kalokohan. Ani ko at malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Katok sa pinto ang nagpatayo sa mahal ko. Minuksan niya agad ito at diretsong pumasok agad si Henry. Pagkahatid natin sa kanila ay dadiretso na tayo sa Mindoro. Anya, tumango lamang ako at napatingin ako kay Colleen. Baby, this time kapag sinabi kong hindi kayo sasama, huwag matigas ang ulo. Napapahamak ako sa ama ko dahil sa katigasan ng ulo mo. Ani ko, tinulisan niya ako ng uso sabay irap niya kaya napapailing na lamang ako ng aking ulo. Oo na po, naintindihan ko na. Anya, natawa ng mahina si Henry at naupo sa tabi ko. Kumuha siya ng wine glass at sinalina ng kanyang baso. Excited na ako makita si Jane.
iuuwi ko agad siya sa ayaw at sa gusto niya. Akin lang siya at walang sino man na maaaring humadlang sa akin. Ani Henry. Dude, huwag mong pilitin. Suyuin mo muna dahil may malaki kang kasalanan sa kanya. Ani ko, sira ulo talaga ang pinsan kong ito kahit na kailan. Kaya lalo tuloy akong porsigido na iparanas sa kanya ang hirap kung paanong mababawi ang babaeng gusto niya. Kailangan niyang paghirapan. Kukunin ko siya sa ayaw at sa gusto niya. Akin lang siya katulad ng sinabi ko. Wika niya kaya napapailing ako sa kanya. Okay, good luck na lang sa paghahanap natin sa Mindoro. Wika ko at itinapat ko sa kanya ang baso ko na may lamang alak at pinag-untog namin ito. Hindi tayo uuwi hanggat hindi ko siya naibabalik sa piling ko. Dagdag niya pang ani kaya naibuga ko ang iniinom kong alak. Dude, are you okay? Nag-aalala niyang ani. Napatingin naman sa akin ang mahal ko at mabilis akong nilapitan. Agad niyang kinuha ang face towel na nasa ibabaw ng kama at pinunasan niya ang nabasa akong damit. Okay ka lang ba? Ano bang nangyayari at nasa bed ka? Ani ng mahal ko. Umiling lamang ako habang napapaubo pa ako ng bahagya. Langhiya at mukhang matatagalan yata kami sa Mindoro nang wala sa oras ha. Dahan-dahan kasi ang pag-inom para hindi ka nasasamid. Wika ni Henry kaya natawa ako. Yeah, I know. Hayaan niyo nila ako at namiss kong uminom. Wika ko na't natatawa na lamang ako sa aking sarili. Lumipas pa ang maraming oras ay nakarating na rin kami ng Pilipinas. Paglapag ng eroplanong sinasakyan namin ay naghihintay na rin ang sundo namin na maghahatid sa amin sa Devon State. Habang wala kami ay mananatili muna sila Kulin sa mansyon ko upang makasiguro ako sa kaligtasan niya. Habang binabaybay namin ang patungong Devon State ay malikot din ang mga mata ko. Sinisigurado ko na walang sumusunod sa amin. Baby, gaano kayo katagal sa Mindoro? Aalis din ba agad kayo mamaya pagdating natin ng mansyon mo? Ani ng mahal ko. Hindi agad kami makakauwi dahil haluguin namin ang buong Mindoro. Mahanap ko lang si Jane. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya natatagpuan. Ani Henry kaya napakamot ako ng aking batok. Pagkarating namin ng Devon State ay nagpahinga lang muna kami dahil pagod ako sa mahabang biyahe. Dumiretso ako ng silid namin ni Colleen at pabagsak ako na higa sa kama. Pakiramdam ko ay nasa eroplano pa rin ako at lumulutang pa ako sa alapaap. Ipinikit ko ang aking mga mata at naramdaman ko ang paglundo ng kama. Naramdaman ko rin ang pagyakap sa akin ng mahal ko pero sobrang pagod talaga ang katawan ko kaya hindi ko maidilat ang aking mga mata. Hindi ko na namalaya na nakatulog na pala ako. Yugyug sa aking katawan ang gumising sa akin. Pagdilat ko ng aking mga mata ay maliwanag na ang sinag na nanggagaling sa bintana. Wake up, sleepyhead! Ani ng mahal ko kaya napaupo ako sa kama at pupungas-pungas pa ako na nakatitig sa mahal ko. Baby, I'm hungry. Ani ko, sabay hima sa aking sikmura. Natawa naman siya na mahina at kinuha niya ang dalawang kamay at itinatayo ako. Napangiti naman ako at pagdayo ko ay agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Tara na sa ibaba dahil kanina ka pa hinihintay ni Henry. Hindi kita ginising dahil kailangan mo ng pahinga. Si Henry kanina pang pabalik-balik dito pero hinaharangan ko siya kanina. Mukhang atat na siyang makita ang Jane na iyon. Natatawang ani ng mahal ko. Hindi naman ako kumikibo at nakikitawa lang ako sa kanya. Dumiretso na kami sa unang palapag upang kumain at inabutan na nga namin sila na kumakain ng agahan. Finally! My God, kanina pa kita hinihintay na magising. Ani Henry, hindi ko siya pinansin dahil nagugutom ako. Binigyan ako ni Colleen ng plato at pinagsandok niya ako ng pagkain. Ako nagluto ng lahat ng iyan para sana sa iyo. Pero mga kaibigan mo, kanina pa nila yan inuubos. Nakakainis kaya dahil pangatlong luto ko na yan. Inis na ani ng mahal ko na tinawanan lang ng mga kaibigan ko. Pagpasensyahan mo na ang mga yan at talagang mga patay gutom ang mga iyan pagdating sa pagkain. Ani ko at nagsimula na akong kumain. Naubos ko ang lahat ng pagkain nasa plato ko at pagkatapos kong kumain ay naligo na agad ako. Inayos naman ni Colleen ang lahat ng dadalhin kong damit at gamit na pinakuhanan niya sa kasambahay. Ang maleta ko upang dalhin sa rooftop. Kanina pa daw kasi naghihintay ang chopper namin dahil atat na ngang umalis si Henry. Let's go! Tulad ng dati. Lian, Lester, Calvin at Troy. Maiwanan kayo dito at pamunuan mo, Calvin, ang mga tauhan. Kayo na bahala dito. Protektahan niyo ng buhay niyo ang babaeng magiging asawa ko. Ani ko at yumukod naman sila tanda ng kanilang pagsang-ayon sa akin. Pagkatapos ko magpaalam sa aking mahal ay umalis na din kami patungong Mindoro. Hahayaan ko lang si Henry na gawin ang gusto niya sa ngayon.
Nakarating kami ng Mindoro at nagsimula ng maghanap si Henry. Nasa sasakyan lamang ako nang sumundo sa aming mga tauhan namin. Ayoko munang lumabas. Hinayaan ko lang si Henry na maghanap kasama ang mga kaibigan at mga tauhan namin. Isang oras na yata ang lumipas nang bumalik sila Henry. Nakikita ko sa kanya ang frustration dahil sabi daw sa barangay hall ay walang nakatirang Emma sa lugar nila na base sa description na ibinigay niya. Lilipat naman kami ngayon ng ibang lugar. Katulad ng inaasahan ko ay mukhang magtatagal nga kami dito. Shit! Kahit saan ka magtago, Jane, isusiguraduhin ko na mahanap kita. Anya, pumasok siya sa loob ng sakyan at binuksan niya ang dala niyang laptop. Ilang tipa at search ang ginawa niya at makaraan lang ng mahigit 10 minuto ay malakas niyang isinara ang kanyang laptop.